Hello mga mi! Welcome to Pagiging Nanay Era! Hello mga mi! Good morning po sa ating lahat. Happy Monday po! At dahil Monday, nagising tayo ng maaga at humiga tayo ulit, o diba? Para makakuha din tayo ng pahinga kahit konti man lang. At samantalahin natin mga ming kumilos dahil tignan mo naman ang ating mansyon. Parang binagyo mga mi! At alam niyo naman, pag may mga estudyante na kayo, pag may mga ginamit sila, like tuwalya, kung saan na nila nilalapag yan. Lalo na kung nalilate na sila, ay aburido na sila kung saan na nila nilalapag yung mga gamit nila. At syempre tayong mga nanay, sige lang, ilapag mo na lang dyan para hindi ka na malate. Pumasok ka na, o diba? Ganyan tayong magmahal mga nanay. At tayong mga nanay, gagawin natin ang mga bagay na nakakagagaan sa pag-aaral ng ating mga anak, o diba? Pero pagdating ng hapon, uwian na, tapos weekend yun, may mga obligasyon sila, yung mga kaya nilang gawin. Sana, yun nga lang, kailangan mo pa silang sigaw-sigawan, diba? At tatawagin mo pa, buti pa ang ason, pagkatawag mo, lalapit na yan kaagad, o diba? Nagsabi na lang sama ng loob. Pero syempre, kailangan pa rin nating ipaintindi lahat ng mga bagay kasi pagdating ng panahon, pag sila na lang ang mag-isa, ay alam na nila at maiintindihan nila ang mga bagay na ibiniaray ko! Sorry na agad mga mi kasi nagpapa-breastfeed ako sa bunso kong anak habang nagbo-voice over kaya bigla niyang kinagat yung aking nipples. Yun na nga, pagpasensya nyo na. At dahil nagising na itong little patato namin, ililigpit na muna natin itong pinanghigaan niya, ay papagpagan lang na muna natin yan. At ilalagay ko na muna siya dito sa kabilang kama nga. Yun nga, kasi nga dito, itong kama na to ay dito natutulog yung dalawa kong anak. So yun na nga, may balik tayo sa topic natin kanina na yun nga, habang lumalaki na sila, kailangan nating ipaintindi sa kanila na hindi habang buhay kasama nila tayo at kasama natin sila. So dapat iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal. Bukod din sa pagmamahal ay advicein din natin sila na kung ano yung dapat nilang gawin pagka nasa punto na sila na at sila na rin yung magtutulungan, magmamahal. Pero hindi ayun nga, bukod sa drama-drama, real talk to sa atin, 'di ba? Kasi ibang-iba na yung mga bata ngayon, 'di ba? Mga gadgets era na sila, mga ibang-iba na yung mga panahon nila, yung mga kinagisnan nila. Pero tayo mga 90s na mga bata, 'di ba? Yung mga panahon na ang saya lang natin kasi napakasimple lang ng pamumuhay natin, 'di ba? Masaya na tayo sa simpleng bagay, simpleng pagkain, gaya ng mga prutas na napipitas lang natin diyan sa mga puno-puno, o 'di ba? O sino yung mga nahulog diyan sa puno ng batang 90s diyan? O i-comment section mo na 'yan. Share mo na rin kung ano yung mga kwento mo ng batang 90s ka. Diba, ang sarap bumalik sa pagiging batang 90s, diba? Wala tayong masyadong iniisip. So, ngayon yung mga bata ngayon, ang hirap ng pagsabihan. Kesyo ganyan, kesyo tinatamad ako, kesyo... Ewan ko, hindi ko na alam maintindihan mga batang ito. Pero kahit na ganun pa rin, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi yung mga anak ko ay sumusunod at nakikinig pa rin sa akin. Para paglaki naman nila, hindi naman sila sakit sa lipunan, mga mi, di ba? Yung mga kabataan ngayon, hindi ko na alam kung anong mga nila, pumapasok sa mga utak nila. Kaya sabi ko, lagi nilang piliin nilang gumawa ng mabuti at i-practice nilang gumawa ng mabuti. At always, choose to be kind, mga mi. Gaya niyan, meron pa silang kapatid na maliit, lagi ko ring sinasabi sa kanila na yun nga, paglaki din nitong kapatid nila, mahalin nila, sila yung magtutulungan at bukod pa doon, maging good influence sila sa kanilang kapatid. Kasi nga on my experience, kasi hindi maayos ang aking kinalakihan at ayoko ma-experience nila yon sa buhay ko na to. Hindi ko naranasan nagkaroon ng masayang family, yun nga. At naging broken family na, nagkawatak-watak na, basta magulo ang aking kinalakihan. Kaya yun ang ayokong maranasan ng aking mga anak, kahit sino namang nanay, di ba? At dahil pahiyak na ang inyong mi, eto nga, maiba na nga tayo at tapos na itong patato na to na naligo at bibihisin na natin yan, mga mi. Alam nyo, itong aking anak ay 7 months na siya ngayon. At parang kailan lang, iniiri ko siya. Sobrang bilis ng panahon, mga mi. Kaya kung may mga baby kayo dyan, sulit-sulitin nyo na, nabuhatin yan, lambingin, at saka laruin. Kasi pag malalaki na yan, gaya ng mga anak ko ngayon na malalaki na, ay nako, ayaw nang magpalambing. Pero nakikipaglaro pa rin sila sa akin. At nakikipag-play din ako sa kanila. Dahil gusto ko na ma-feel nila na parang hindi lang ako yung nanay nila, kundi best friend din nila. O diba? Saan ka pa?
At maging open-minded din sila mga mi. Importante din yun sa akin para alam ko pa rin kung anong nararamdaman nila at kung ano yung saloobin nila. Kaya importante yan magiging open-minded ang bawat family ninyo. At ito nga, dahil sa kakadaldal ko at kaka-open-minded dyan, hindi pa ako nakapagluto ng lunch. At dahil low budget tayo, namulot muna ako ng santol dyan. Gagawin nating sinantolan to mga mi. At sayang mga mi kung hindi siya gagawin ng paraan. Diba? Tignan mo, ang dami kong napulot. Ako kasi yung tipo na pagka alam ko na mapapakinabangan pa siya, ay gagawin natin ng paraan yan mga mi. O diba? At nakatipid pa tayo sa sangkap mga mi. At saka sa ulam na rin. Diba? At dito ay mayroon tayong karne. Igigisa na muna natin yan para lumabas ang kanyang sariling mantika para hindi naman tayo ubod ng taba. Sadya nga namang umiiwas na tayo sa mantika. Sinyalis na ba to na pagiging matanda na natin mga mi? At pagkatapos yan mga mi ay imekos-mekos mo na yung bawang at onion. Nilagyan ko na rin yan ng sili para pampagana ng kain. At nilagyan ko na rin yan ng bagoong. At yung santol na yan kanina na pinulot ko ay piniga-piga ko lang yan sa tubig. Ibinabad ko muna yan sa tubig na may asin. At piniga ko yan mga mi ng 2 beses. Dapat may ipigain nyo yan mi sa may malinis na tela. At ano yan mi, kinudkod ko lang yan sa kayuran ng keso. So nilagyan ko na rin yan ng asin at ng paminta. At bahala na rin kayo mga mi kung ano yung mga pwedeng yung idagdag na pampalasa sa inyong mga recipe. At dahil dito sa tinitirahan namin ay mayroon silang punong santol. At kaya nga naisipan ko na ito ay lutuin kasi nagkakandahulog na mga mi. Alam nyo rin ba mga mi, first time ko rin tong lutuin dahil sa mga YouTube tutorial na yan, natuto akong magluto mga mi. At alam nyo, napakadami palang pwedeng gawin sa santol. Mayroon palang santol juice, pwedeng gawin pampaasim, ihalo sa mga isda at kung ano-ano pang pwedeng gawin sa mga santol mga mi. So bali dito ay 2 pouch na coconut milk yung binili ko na muna. At hindi ko na malayan mga mi dahil sinipsip niya yung gata mga mi. May nabibilihan dito naman na purong gata pero ang layo mga mi kaya no choice ako, yung pouch na lang ang binili ko. Pero nung pagdating ng anak ko ay pinadagdag ko pa ng isa pero yun pa rin, kailangan para talaga ay maraming gata. Pero tingnan mo naman mga mi, nung tinikman ko naman siya ay pasok naman, sumaksis naman tayo mga mi sa ating niluto. Kaya ayan na, ipiplex ko naman sa inyo mga mi, tingnan mo naman di ba? Naglaway tuloy ako mga mi. Halatang matakaw no? Nainip ba kayo mga mi? Pasensya na. Flinex ko lang din naman yung aking niluto na sinantolan. Santulan. Santulan? Tama bang sinagsasabi ko? At sa oras na to, kakauwi lang din ng mga bata. Kaya nagsabi-sabi na kaming kumain. At sinamantala ko na munang kumain. Dumamon dyan mga mi dahil tulog na muna ang aking little patato. At ito nga mi, kita nyo yan, ang lawak ng lupain namin mga mi. At yung mga bahay na natatanaw nyo mga mi, bahay yan ng mga relatives, mga katulong at halo-halo na mga mi, diba? Wish ko lang. Ay, char lang mga mi. At diba, tignan mo naman ang ganda-ganda ng mga view mga mi, diba? Sana all. At kaway-kaway dyan sa mga nature lover mga mi. Actually, itong senaryo na to, papunta kami ng palengke niyan. Nag-stop muna kami para makakuhanan ko yung bundok na yan kasi ang ganda ng view niya mga mi. At i-flex ko lang din tong napakabait naming pusa na si Mingsu. At mag-aalas 5 na nga ng hapon dito mga mi at inagahan ko ng magsaing para maaga na rin kami makakain. At maagang matulog, maagang gigising. Diba maaga lahat para consistent at wala nang late. At ito nga ang aking bantay, napakabihib lang na muna niya dyan. At buti naman at marunong siyang makisama for today's video. At ito nga, sinabayan ko na rin ng pagluto ng lumpiang Shanghai mga mi. At para naman may mamerienda at ulam na rin mamayang gabi. Diba? May pa ASMR pa tayo mga mi. Ang daming alam. At itong aming patato naman ay katapos lang din naghilamos at nakipaglaro na muna siya dyan sa kanyang kuya. At talagang tuwang-tuwa ako na makita silang naglalaro. Diba? Wag subo na! Diba? Ang saya nilang pagmasdan. Ang sarap pakinggan pati ng tawa ng batang maliit na to. Subo na!
So, if-flex ko lang din ang aking nalinisan mga mi. Ito nga at maayos na lahat at hindi na makalat. Di ba nakakagaan sa loob at saka nakaka-peace of mind pagka malinis ang lugar mo at tinutuluyan mo. So, hanggang dito na lang muna mga mi. Thank you for watching. At bago ko makalimutan mga mi, don't forget to subscribe our channel mga mi. Thank you! Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go.